po, pupunta tayo kay Joseph. So, si Joseph po ay, kung titignan natin yung background, siya po ay great-grandson ni Abraham at apo ni Isaac. At ito pong mga ito na binabanggit ko, sila po yung mga tinatawag na patriarch or yung mga unang tinawag ng Panginoon pagkatapos ni Noah. So sila po yung apat na tinuturing na patriarch, Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph sa Bible. Bagamat pag sinabing patriarch, they are the head of the family or leader of the clan. So may tuturing din na si Adan, si Noah, they are patriarch. Pero sa Bible po, kasi from Genesis 12 to 50, itong apat na to, sila po yung sumasakop ng medyo mahaba ng history of faith, itong mga patriarch na to. So ngayon po, titignan natin, no? Yung pagkatawag kay Abraham, ito po ay nagkaroon ng katuparan hanggang kay Joseph. Unang tinawag si Abraham. At ito pong si Joseph, nakita niya po yung buhay pananampalataya ng kanyang mga ninuno. Siya po yung tinuturing na pinakamamahal na anak ni Jacob at ni Rachel. No? Ni Jacob at ni Rachel. Nakita niya po yung narinig niya, maaari sa kwento yung pamumuhay pananampalataya ng kanyang mga ninuno na si Abraham at si Isaac. And for sure, nakita niya rin po, mga kapatid, mula nung nag-17 years old siya, nakita niya po yung pamumuhay pananampalataya ng kanyang tatay na si Jacob. But at the age of 17, medyo napawalay siya, no? Titignan natin mamaya yan, mga kapatid. At the age of 17, kapag tinignan po natin sa chapter 37, kinausap ng Panginoon si Joseph sa pamagitan ng panaginip. At doon pinakita ng Diyos kung ano yung magiging destiny niya. Ito ang magiging future mo. Pinakita ng Panginoon sa pamagitan po ng panaginip. So in our time, paano ba maging man of God? Paano ba tayo magiging isang tao na para talaga sa Diyos na talagang kinaluluguran ng Panginoon? Ang katotohanan, mga kapatid, it's not about our effort. No, hindi ito tungkol sa paano mo i-please ang Panginoon. No, kasi sa mga religion ang tinuturo para kakaluguran ng Panginoon, kailangan maging mabuti kang tao. Totoo naman po yun, kailangan maging mabuting tao tayo. But it's not about our good works, kaya napiplease natin ang Panginoon. Kasi kapag tungkol sa good works tayo ang bida. Pero sa tatlong punto natin, may kita natin how the Lord worked in every person para piliin siya at para mabuhay para sa Panginoon. So ito ngayon yung mensahe, mga kapatid, na napaka-importante. Adult ka man, elderly ka man, kabataan ka man. Okay? Kasi mga kapatid, ang Panginoon tinawag niya si Abraham at his old age. Si Noah ganun din at his old age. Pero dito po, kay Joseph, at his young age, at the age of 17, pinakita ng Diyos kung ano ang magiging kinabukasan ni Joseph. At naganap ito, mga kapatid. Naganap ito, pero hindi ganun kadali. Pero ang kagandahan, kapag ang Panginoon nangusap sa iyo at merong ipinangako sa iyo, ito ay tutuparin niya anuman ang mangyari. Pero ang nararapat, dapat mong tanggapin at sampalatayanan yung calling at yung salita na ibinibigay ng Panginoon sa iyo. So tignan po natin yung point number 1 natin. Ang isang tao, a man of God, dapat po magkaroon siya ng vision. He should be a man of vision. Dapat meron kang pangitain. Alam ko bawat isa sa atin, kapag tinanong natin yung mga bata, no, anong gusto mo maging paglaki mo? Merong isasagot yan. When I grow up, I want to become a policeman. Kadalasan ganon. I want to become a soldier. Kadalasan ganon. No? Pero, titignan natin yung vision from the Lord. Ang sabi dito, Genesis 37 verse 5 and verse 9. Nagkaroon si Joseph ng dalawang pangitain. No, pero the same meaning. Yung unang pangitain niya, meron siyang
ginapas no, ng mga trigo at itinayo niya yon. Yung ginapas niyang trigo na nakatayo, yung sa mga kapatid niya, yung ginapas ng trigo, nag-bow down. Diyan po sa verse 9, sa verse 5. Okay? Ang medyo may problema kay Joseph, dahil bata pa siya, medyo matabil yung dila niya. Kapag may sinasabi ang Diyos sa kanya, ang ganda naman kasi talaga, siguro na-overwhelm siya sa panaginip. Wow! Yung sa akin nakatayo, nagtumbahan, yumuko, yung mga sheaves nila, yung mga inani nila na mga trigo, na trigo doon sa trigo na inani ko. Kinuwento niya sa mga kapatid niya. And that time, siya po ay bunso. No? Siya po ay bunso, pero nagkaroon siya ng kapatid na sa Benjamin na naging pinakabunso. So dahil ikaw ay nakakabatang kapatid, tapos magkukwento ka sa mga panganay mong kapatid, na parang ganito, tol, nag-ahani ako ng trigo. Yung sa akin talagang nakatayo eh. Yung sa inyo, yung uko dun sa trigo na inahani ko, parang may pang-insulto, di ba? So bisit na bisit yung mga kapatid niya. Anong ibig mong sabihin, yuyuko kami sa'yo? So yung mga kapatid niya, alam yung meaning. Alam yung meaning. Parang, ikaw yung bunso. Ikaw yung nakakabatang kapatid, tapos kami pa ang yuyukod sa'yo. So medyo may katabilan ng dila ni Joseph, no? And sa verse 9, ganun din. No? Yung sun, moon, and stars, yumuko din daw sa kanya. Same meaning. So kahit si Jacob nagalit, sabi niya, anong panaginip yan? Kami ba ng nanay mo? Ako? Ng mga kapatid mo, yuyuko sa'yo? Pero ang kagandahan kay Jacob, mga kapatid, pag tinignan nyo, sa verse 11 ng chapter 37, Jacob, kahit na inis siya, but nung nagkaroon siya ng pagbubulay, he kept the matter in his mind. Ano itong panaginip ng aking anak? Hindi basta-basta. Why? Kasi si Jacob din po nagkaroon ng pangitain about vision of ladder. Mga kapatid, natalakay natin yan doon bago tayo lumipat, the vision of ladder. Jacob saw the Lord. Jacob saw the throne. Jacob saw the kingdom. Akyat panaog yung mga anghel. Jacob discovered Jesus Christ sa pamagitan po ng pangitain niya. Kaya nung nagkaroon ng pangitain yung anak niya, siguro nag-reflect sa kanya, may pangitain ako nun, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Pero because of faith, nakita niya, ito yung tahanan ng Diyos. So sa madaling salita, binulay po ni Jacob yung pangitain ng kanyang anak. Ano ang ibig sabihin nito? At kapag sinabing he kept the matter in his mind, he prayed for that. Pinanghawakan niya yung pangitain ng kanyang anak na si Jacob. So dito po mga kapatid, nagkaroon ng vision through dreams. Si Joseph, a clear vision of success and greatness. Mga kapatid, kapag meron kang sariling ambition and dreams, di ba minsan nag-aalangan ka, makakamit ko kaya ito? Kaya ko kaya i-achieve ito? Pero kapag ang Diyos ang nagbigay ng vision sa bawat isa, the Lord, for sure, it will be fulfilled. Ito po ay gaganapin ng Diyos, no? At the age of 17, sabi diyan, at the age of 17, dinalaw ng Panginoon si Joseph sa pamagitan ng panaginip at sinabi, yung the road to greatness, magiging dakila ka. At dun sa binasa natin scripture kanina, yun na po yung fulfillment. Pero titignan pa po natin mga kapatid, kung paano po naging man of God si Joseph. Mga kapatid, Proverbs 29 verse 18, in our time. Ang sabi po dyan, pakibasa. Ready and read. Where there is no prophecy, the people cast off restraint. But happy are those who keep the law. Ayan, ang sabi dyan, kung walang propesiya, sa ibang salin, kung walang divine revelation, no? People will perish without God's divine revelation. Kaya pala ang mga tao, sila po ay nag-fail, nabibigo sa buhay without God's divine revelation.
Yung prophecy na sinasabi dyan, sa ibang salin, divine revelation from the Lord. Ganito mga kapatid, bakit ganun ang sinabi sa book of Proverbs, no? Maaaring ikaw meron kang ambition and dreams. Pwede mong ma-achieve, pwede kang maging matagumpay. Pero kung hindi yan galing sa Diyos, yung success mo pansamantala panlupa lang. In the future, you will totally fail. Alam niyo po ba yung 7-Eleven? Ang yaman niyan, pero yung nagmamayari ng 7-Eleven, naghihirap. Naghihirap po siya, no? Yung Nokia, ang yaman-yaman dati, pero ano nangyari? Great success meron sila, pero nag-fail pa rin, mga kapatid. Ganito, hindi masama na meron kang sariling gustong gawin sa buhay mo, na gusto mong iahon yung pamilya mo sa kahirapan, gusto mong makatapos ng pag-aaral, gusto mong yumaman, pero panglupa lang yan, mga kapatid. Divine revelation from the Lord, pang-eternity, hanggang kalangitan dadalhin ka. Tignan niyo po mga kapatid, meron po ba kayong kakilalang tao na naging successful sa physical world, ng spiritual world na hanggang ngayon nakikilala pa rin ba? O yung success nila hanggang panglupa lang? So kay Joseph po mga kapatid, hindi lang panglupa yung naging katagumpayan niya, kundi pangkalangitan. Be careful! Ganito, ang Diyos na mungusap ngayon, hindi na sa pamagitan ng panaginip. Hindi na po sa pamagitan ng panaginip. No? Kaya very important, ang sabi niya yung prophecy, it is through the Word of God. Kailangan, para magkaroon ka ng true vision, at yung vision na ito talagang mafulfill, at hindi ka mabibigo sa buhay, it is from the Word of God. Kaya divine revelation. Para malaman mo yung plano ng Panginoon sa iyo, para malaman mo yung purpose ng Diyos sa iyo, para malaman mo yung direction ng Diyos sa iyo, you have to listen and to believe to the Word of God. Kasi iisa lang ang pinanggagalingan ng divine revelation or vision. It is through the Word of God. Mga kabataan, makinig kayo. Ano man ang ambisyon nyo, kapag ginagawa mo yan para sa sarili mo, timely ka, mabibigo ka. Pwede kang maging matagumpay sa una. But without the Word of the Lord, without God in your life, mabibigo ka pa rin. But the divine revelation from God, dapat alam mo, Lord, ano nga po ba yung salita nyo? Ano nga po ba yung purpose and meaning ng buhay nyo sa akin? At kapag nabuhay ka according sa divine revelation ng Panginoon, walang pagkabigo. Walang pagkabigo, mga kapatid. So His vision connected to God's promise to Abraham. Tignan nyo mga kapatid yung vision na ito, hindi porkit, mga ganito mga kapatid, kasi pinag-usapan natin at the age of 17. But Abraham, matanda na siya nung siya po ay tinawag ng Panginoon. But connected yung vision and calling of Abraham doon sa vision ni Joseph. Anong vision ito? It's all about the Lord Jesus Christ. It's all about the Lord Jesus Christ ang tungkol sa vision. Anong sabi dyan sa tignan po natin? Pakibasa po, Genesis 12:1-3. Ano pong sabi dyan? Now the Lord said to Abram, "Go from your country and your kindred and your father's house to the land I will show you. I will make of you a great nation. I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and the one who curses you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed." Amen. Mga kapatid, yung promise na yan kay Abraham, hindi na yan nakita ni Abraham. Pero kay Joseph nagkaroon ng katuparan. Si Joseph naging great. Na-bless ang mga tao through him. No? Kapag tinignan natin yung istorya sa Genesis 42 hanggang 50, na-bless lahat yung tao because of Joseph. So tinignan pa po natin yan, no? So in our time mga kapatid, napaka-importante, matanda ka man or bata, hindi late ang Panginoon eh.
Minsan iba sa atin, di ba, nag-excuse, Panginoon, matanda na ako para dyan. No. Kapag tinawag ka ng Panginoon at your old age, kaya ka pang gamitin ng Panginoon. Si Noah, 500 years old yung tinawag. Lolo na siya. At huwag ka rin mag-make ng excuse, Panginoon, na bata pa ako masyado, mag-aaliw muna ako sa mundo. Kapag ginusto ng Panginoon, natawagin ka kahit 1 year old ka, pwede kang gamitin ng Panginoon. Yung hayop ka, pwede niyang gamitin eh. Yung mga bato nga pwede niyang gamitin eh. Yung tao pa kaya na nilikha niya according to His image, mas yun ang dapat na ginagamit ng Panginoon. Yung mga taong nilalang niya according to His image. So ngayon mga kapatid, in our present time, you have to receive the vision from God. Paano mo matatanggap? Through His Word. Kaya napaka-importante ng pakikinig at pagbabasa ng salita. Without the Word of God, because the Word of God is our life. It is our life. The Lord wants you to see the purpose and plan for you. Dapat makita mo yung plano ng Panginoon. Ano ba yung purpose? Ano ba yung kalooban? Ano ba yung plano? Kapag hindi mo alam yan, ikaw ang magplaplano sa sarili mo, pero ganun ka ba katalino? Nakikita mo ba yung future? Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magyayabang. Na magpaplano kayo, pupunta ako bukas sa ganito, pupunta ako bukas sa ganito, ito ang gagawin ko bukas, paano kung kunin ka ng Panginoon ngayon? Magagawa mo pa ba yung mga plano mo? Pero kapag yung vision galing sa Panginoon, kahit matanda ka, kahit bata ka, kahit may sakit ka, kaya kang gamitin ng Diyos dahil makapangyarihan ng Diyos. Hindi mo kailangan na maging sobrang talino, hindi mo kailangan maging sobrang napakalakas na tao. Hindi mo kailangan na maging sobrang mayaman na tao para ka magamit ng Diyos. Yung kinanta natin kanina, higit pa, no? Higit pa sa sapat ang Panginoon. Yung Diyos na napakalaki, napakamakapangyarihan na nasa atin, tingin mo, merong hindi kayang gawin ang Diyos kapag ginusto niyang gamitin ka niya. So mga kapatid, walang problema na meron kang dreams in life, but connect your dreams sa Panginoon. Nung sinilang si Jess, nung una hindi pa namin maintindihan, pero nung naintindihan na namin yung purpose, we are connecting Jess to God. Nung nakita po namin, no, kasi nung time na yon, parang wala pa. Nung time na pinanganak si Jess, parang sa kamag-anak namin, parang wala pang special. Sa mga churches, wala akong nakikita mga special. So nung naunawaan namin, okay, Lord, bagamat masakit, kasi sabi, bakit sa amin, Lord? No? Pero, may magagawa ka ba kung ano yung gusto ng gawin ng Panginoon? Kasi yung Diyos na nakakalam lahat eh. Pero ngayon nakita namin yung purpose. Lord, Jess is for you. Jess is for your glory. Bless niyo po si Jess, even yung ibang mga katulad niya sa pamagitan niya. So nakita namin yung vision for Jess. Nung hindi ko naiintindihan, karoon ako ng tampo sa Panginoon, but I continue to pray and meditate the Word. Tapos nabasa ko sa book of Galatians ata yun, na everything happens for the glory of God. And I started praying for Jess na, Lord, Jess is for your glory. Prove it to me. Dahil ibinigay mo yan sa akin, prove it to me that Jess is for your glory. At ngayon po natutupad na mga kapatid. So mga kapatid, anuman yung may mga bagay ka hindi naunawaan, dapat matanggap mo yung salita ng Diyos para malaman mo, ito pala yung vision ng Lord. Ito pala yung plano ng Panginoon. Ito pala yung purpose ng Panginoon kung bakit nangyayari ito. So mga kapatid, bata ka man matanda, you have to receive the word of the Lord kasi dito magiging malinaw ang lahat. This must become the life and direction of your life. The vision. Kasi ganito mga kapatid, kapag hindi mo tinatanggap yung salita ng Diyos, di ba kung ano-ano yung ginagawa mo? Kung saan ka punta ng punta.
Yung lakas mo kung saan-saan mo binabalin. Pero kapag ginagabayan ka ng salita ng Diyos, yung lakas mo, yung talino mo, yung talento mo, yung pananalipin mo, lahat yan ibabalik mo for the glory of God. Gagabayan ka pa ng Panginoon into success. Kaya mga kapatid, napaka-importante to receive this vision. Kasi meron kang purpose, no? So God's word must be rooted in your mind and your heart. Kasi ito ang magiging buhay mo. Mga kapatid, hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Hindi siya nagkamali sa pagpili sa'yo. Nagkakamali ba ang Diyos? Hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili sa'yo. Huwag mo nang masyadong paguhin yung sarili mo sa pagsunod sa pattern ng mundong ito. But follow the pattern of God's vision. And definitely, just like Joseph, naging matagumpay, yung binasa natin kanina. Sabi ng Pharaoh, anong sabi ng Pharaoh kay Joseph? May makikita tulad ng taong ito na nasa kanyang espiritu ng Diyos na mayroong wisdom. Tapos ano ginawa kay Joseph? O sige, ikaw lahat. Lahat ng ako lang yung makapangyarihan. Pero kung tutusin mga kapatid, sa trono lang nakaupo yung Pharaoh, pero si Joseph, yung kanyang power authority, mas mataas pa kay Pharaoh kasi wala namang alam gawin yung Pharaoh eh. Di ba, sabi dito, shortcut natin ng konti, nung nagkaroon sila ng pitong baang mapapaya, may pitong baang matataba, paliwanag nyo itong panaginip na ito. Walang makapagpaliwanag. Si Joseph ang nakapaliwanag. Kaya ang 7 taon na tagpiton. Ngayon ang sabi, hindi alam niya ng Pharaoh kung gano'n. So anong gagawin natin? Si Joseph lumulong because of the Spirit of the Lord. Naging ekonomista si Joseph. Walang ghost project si Joseph. Sa 7 taon, nag-imbak, nagtanim, nagpagawa ng malalaking budget si Joseph. At hindi lang yung Egyptian ang napakain ni Joseph dahil sa magaling siyang ekonomista. Magaling siya sa management, magaling siya sa leadership because of the wisdom from the Lord, because of the wisdom from the Spirit of the Lord. Kaya mga kapatid, huwag mong sabihin na, Pastor, wala akong alam gawin. O, alam ko naman wala akong alam gawin eh. Lahat naman tayo walang alam gawin kundi magpakasama. Dahil nahiwalay tayo sa Diyos, naging alin tayo ng diablo, but because of the grace of the Lord through His Word, ibinigay yung Spirit sa atin para tumalino, lumakas tayo at magaling ng Panginoon. So, nung panahon ni Joseph, the whole world, he fed the whole world, but not only by physical food, but even spiritual food. Anong sabi sa Hebrews 1:1-3? In the last days, mga kapatid, kaya be careful sa panaginip, baka maging bangungot yan kapag hindi galing sa Diyos. No, baka sabihin nyo, ay, nakapanaginip ako. Nagsuswimming ako sa Bangko Sentral, dun sa mga limpak-limpak na dito at kayamanan. Huwag ka managinip ng masyadong imposible, kapatid. No? Baka maging pangungot na yan. Dapat clear vision from the Lord. Ano pong sabi yan? Pakibasa ko, Hebrews 1:1-3. Long ago, God spoke to our ancestors in many words. But in these last days, He has spoken to us by a Son, whom He appointed heir of all things, through whom He also created the world. He is the reflection of God's glory and the exact imprint of God's being, and He sustains all things by His powerful word. When He had made purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Amen. Kapag tinignan niyo sabi sa Book of Hebrews, noong unang panahon nangungusap ang Diyos Ama, ang ating Diyos, pamagitan ng mga propeta, panaginip, at sa iba pang mga bagay. Kahit yung donkey, no, pinagsalita niya para kausapin yung isang tao.
Pero ang sabi dyan, in the last days, nangungusap ang Diyos through His Son, the Lord Jesus Christ. So our vision, first vision, you must see Jesus in front of you as your Lord and Savior. At ang sabi doon sa binasa natin kanina, through His Word, He created everything and He sustained everything through His Word, mga kapatid. That's why the Word of God is talking to you right now through His Word. At yun ang dapat makita mo. You have to see Jesus in your life and you have to see the vision, the plans of God for you. I-connecta mo yung dreams mo para sa Panginoon. Kaya napaka-importante ng salita. Bata ka man o matanda. Hindi mo malalaman yung plano, vision ng Panginoon sa iyo without the Word. Kaya napaka-importante ng salita. Point number 2, paano ba tayo nagiging man of God? You must be a man of faith. Doon natin napiplease ang Panginoon. Doon tayo kinaluluguran ng Panginoon, hindi sa pamagitan ng mabuting tao. Ulitin ko mga kapatid, maganda na maging mabuti kang tao. Napiplease mo yung ibang tao kapag mabuti kang tao. But good works not God's standard. It is by faith. Hebrews 11:6, it is by faith we please the Lord. Kinalulugan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya. Paano naging man of faith si Joseph? Meron na siyang pananampalataya. Dahil nakita niya po yung way of living ng kanya pong mga magulang, kanyang ninuno. Pero hindi pa ganun kahinog yung faith niya. Dinevelop ng Panginoon, mga kapatid. Sa atin dito ng mga nakaupo, hindi pa kayo yung faith natin. May pang grade 1, may pang grade 2, may pang high school, may pang college na faith, no? According sa gift ng Panginoon at according din sa kakayanan mo, yun ang binibigay na faith sa atin. Nakita ng Panginoon na dapat nang itaas yung faith natin kaya napunta tayo dito. Amen po ba? Amen. Kaya alam ng Panginoon, sa pamamagitan din po ng grasya niya, makakayanan po natin yung mga challenges sa bago nating build. Hina naman. Ang hina naman ng email. No? Ganito mga kapatid, alam niyo minsan kaya inaalis tayo ng Panginoon sa comfort zone? Masyado ka ng komportable eh. Hindi ka na lumilevel up. Nung nandun pa tayo kila Ate Akay, lagi kong sinasabi, we have to upgrade ourselves. Diba? Dapat pang-elite your faith, yung pagtatayo sa harap. So, i-develop na po natin. Alam mo, kanina si Ate Akay magpapakanta, iba din yung timbre ng boses niya. Hindi ito pang insulto Sabi ko, parang ang ganda na ng boses niya, Ate Akay. Tapos pwede na magtatalong dito, hindi na kayo malilimitahan. No? Hindi na malilimitahan, hindi na lumulubog. Tapos yung mga assistant pastor natin, mas gwapo na kayo, pastor. So yung mga pananamit din natin na-upgrade na. Di ba, mga kapatid? So ang Panginoon, gusto niya yung ma-level up yung faith natin. Si Joseph, naging komportable na siya dun sa bahay ng kanyang tatay. Favorite siya eh. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, magiging dakila ka. Pero oops, proseso. Diba? The road to greatness, may process. Hindi yung isang pitek, yung magic. Hindi magician ng Panginoon. Baka pangyarihan ng Diyos, pero hindi siya magician. Lahat po tayo pinoproseso niya. Mga kapatid, nasa comfort zone ka ngayon, umalis ka dyan. Hindi tataas yung faith mo. Kapag hindi ka umalis, Diyos mismo mag-aalis. Bago magpirmahan, kinakabahan ako. Pirmahan ng kontrata dito. But I prayed for the owner of this building. Bago ko pirmahan, I prayed. Sabi ko, Lord, hindi ito tungkol sa akin. Sabi ko, walang laman yung bulsa ko. Pero mayaman ka, mayaman yung kingdom. Amen. So mga kapatid, gusto ng Panginoon na lumevel up yung faith natin. So paano naging malalim yung pananampalataya ni Joseph? Tinanggal siya ng Panginoon
zone. Komportable ka sa tatay mo, favorite ka ng tatay mo, ha? Hindi ka masaling ng mga kapatid mo. Ginawan ka ng robe. Si Joseph lang yung may robe. Ito naman si Jacob. Hindi ko maintindihan, no? Ginawan lang ng siguro nag-genius siya. Magaling si Jacob sa gawaing bahay eh. Ginawan ng robe si Jacob lang. Tapos si Jacob talagang matabil yung dila. Meron akong robe. Di nang kalaitin na naman yung mga kapatid niya. Sa sobrang selos ng mga kapatid niya, patayin na natin ito. Ito daw yung mag-roll over sa atin. Siguro may ganun yung nagdijigil yung bagal ng mga kapatid niya. Siguro pag nagkukuhan yung hindi hamis sa bumubukan ni Dave, pero pag nagkukuhan, ito na si Joseph. No? Isang araw, inutusan ni Jacob yung si Joseph. Punta ka dun sa mga kapatid mo, dala mo ng pagkain. So, eto na, no? Nandun sila sa wilderness. So, eto na. Eto na yung prinsipe natin na mag-roll over sa atin. Patayin natin to. Buti na lang nandun si Kuya Ruben. Huwag natin patayin. No? Ito may balon. Na walang may balong malalim. No? Pag-swimmingin natin dito, kaya lang walang tubig. So, buti na lang si Ruben, sabi niya, dito na lang sa yung palang isip ng kuya niya, babalikan niya, ililigtas. Pero nung nawala si kuya niya, siguro maggagawa siya ng hagdan o ng tali, nakakita, may dumaan na mga ibang lahi, no? May caravan na dumadaan. Ay, huwag na natin patayin. Kaya sa magdubuan pa yung ating mga kamay, benta na lang natin. Ibinenta si Joseph. So yun po yung naging niya, nawala siya sa kanyang comfort zone. Mula sa balon, binenta siya hanggang nakarating siya ng Egypt. Doon, at the age of 17, mga kapatid, at the age of 17, he was alone. Ano pong nangyari dito? Far from home, nakalimutan siya. Sabi sa Genesis 37 verse 28 and 36, may kita niyo ba yung mga istorya? No? Siya po ay ibinenta, siya po ay inihulog sa balon, na palayo sa kanyang ama. Pero ito pala yung proseso. Ito pala yung proseso. Mga kapatid, kapag mayroong nangyayari sa inyong negative things, pray. Lord, anong gusto nyong mangyari? Bakit nyo pinapayagan na mangyari ito? Gustong itaas ng Diyos yung faith mo. Gustong itaas ng Diyos ang faith mo. Ano nangyari dito? Mga kapatid? Kasi so tingnan nyo mga kapatid ang gagandahan dito, yung road to greatness kay Joseph, lahat nakaproseso. Mga kapatid, kung nakakaranas ka ng negative things ngayon, baka pinoproseso ka ng Diyos. Inaalis ka sa comfort zone para yung faith mo tumaas at mas kumapit ka sa Panginoon. So from kanilang tahanan, siya po ay ibinenta hanggang nakarating siya kay Potiphar na isang opisyales sa Egypt. Doon po naging servant siya. Pero dahil andun po yung faith niya, mga kapatid, Joseph served Potiphar faithfully and diligently. Malayo siya at the age of 17 Di ba pwede kang magmaktol sa Panginoon, magiging rebellious ka? Pero habang nandun siya sa malayong lupain, nasa ibang tao siya, ang sabi diyan, pakibasa po, chapter 39 verse 3 and 4. Tingnan niyo po, how diligent and faithful si Joseph. His master saw that the Lord was with him, and that the Lord caused all that he did to prosper in his hands. So Joseph aside and attended him. He made him overseer of his house, and put him in charge of all that he had. Amen. Tingnan niyo mga kapatid, unang katulong lang si Joseph. Pero nung nakita po na nagsisilbi si Joseph ng tama, diligently, faithfully, at ang Diyos
ay na kay Joseph, lahat ng ginagawa niya nagiging matagumpay. Mga kapatid, that's the key sa ating pinag-uusapan. The Lord was with Joseph and he became successful. Tapos anong sinabi diyan? Ginawa siyang overseer sa buong sambahayan. Tumaas yung ranggo ni Joseph. At ito pong Potiphar na to, magaling ito sa politics. Magaling ito sa ekonomiya. Natuto si Joseph kay Potiphar. At habang pinagsisilbihan niya faithfully, hindi siya nagrebelde sa Panginoon. Paano natin mapapatunayan that he is faithfully and diligently served? Ano po yung faithfulness sa Panginoon? Kasama niya ang Diyos. At ang sabi dito, isang araw, si Joseph po, dahil siya po ay guwapo at matipuno. Tingnan nyo, anong sabi diyan? Genesis 39 verse 6 and 9. Si Joseph po ay tinukso ng asawa ni Potiphar. Wow, siguro talagang grabe kagwapuhan ni Joseph, no? Ang sabi diyan, araw-araw siyang tinutukso. Siguro kinakantahan. Ang asawa ni Potiphar si Joseph, boy, lumapit ka. Kung gusto mo akong halikan, di kita. Ano nga rin katangin? So, araw-araw. Tapos, hindi nagpapatukso si Joseph because faithful siya. Una-una, faithful siya sa Diyos. Faithful siya sa amo niya. Mga kapatid, sila dito yung mga nangangamuhan. Yung nagtatrabaho may amo. Alam niyo po bang mahirap mangamuhan? Hirap. Kaya mas maganda may sarili kang business na lang. Pwede kang balik na rin sa istorya. Ang nangyari po dito, dahil ayaw magpatukso ni Joseph, ginawan siya ng plano. Nung pinagsisilbihan niya po itong asawa ng Potiphar, hinikit po si Joseph, tapos tumakbo si Joseph. Pero nahablot po yung kanyang damit. So may naiwan na na tawag dito, ebidensya. Nagsumbong, nagsisigaw. Wow, galing, no? Ginagahasa ako. Wow, ganun po ang nangyari. So nagalit si Potiphar, nakulong si Joseph. Pero dun sa kulungan may natutunan na naman si Joseph. So nakakategorya, yung faith niya palalim ng palalim. Doon sa kulungan, naging na naman si Joseph, naging tagapangalaga na naman siya. Naging pinuno na naman siya, mga kapatid. So, sa kanya pong faithfulness, talagang he put his hope in the word of God and vision na binigay ng Panginoon. At the age of 17, mga kapatid, piniroseso siya ng Panginoon. Doon po, pag nakita niyo po, Genesis 39 verse 2 and 3, because the Lord was with Joseph. Ano po yung faithfulness niya? Ang hirap niya na at the age of 17, mga kabataan, di ba maraming tukso at the age of 17? Daming tukso ng mundo. Tingnan niyo po si Joseph at the age of 17. Tinatakbuhan ni Joseph yung tukso. Dahil yung faithfulness sa Panginoon, not only sa people, gusto niya pong ipakita. The Lord was with him. Ang kagandahan, the Lord spared his life and never left him. The main factor of success was God's favor and God's presence. Dahil ang Diyos ay na kay Joseph, sabi dito sa Genesis 39, 2 and 3, he became successful sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Mga kapatid, ang sarap pagkasama mo ang Diyos. Imposible mabigo ka. Pero allow God to work in your life. Maraming Kristiyano bakit nabibigo? They don't allow the Lord in their life to work. Sila pa rin ang sila. Lord, dyan ka lang ako ang driver ng buhay ko. Dyan ka lang, angkas ka lang. Di ba mas maganda kapag Panginoon yung driver? Hindi ka mababangga dahil iingatan ka niya. So ang gagandahan dito, Genesis 39, 21 and 23, 39, 2 and 3, mga kapatid. Andin yung mga key factor natin paano naging matagumpay si Joseph. Yung vision na ibinigay ng Panginoon,
ito po ay inukit ng Diyos sa puso't isipan ni Joseph at yung presensya, yung favor ng Panginoon na kay Joseph, paano ba tayo nagiging favorable with God? Yung faith na ito, regalo din ng Diyos. Ephesians 2, 8 and 9, ibinigay ng Diyos yung pananampalataya through grace. At ano ang grasya? Yung Word of God. Yung Word of God, the Gospel, regalo ito ng Diyos. Galing ito sa Diyos. Kaya tayo nagkakaroon ng faith because meron tayong narinig na mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang katotohanan mga kapatid, vision and faith galing pa rin sa Diyos. At dapat nakatingin tayo kay Kristo. Yun po ang sinasabi sa Hebrews 12. Focus on the Lord. Fix your eyes unto the Lord Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. And the Lord will guide us. The key for us to become successful, to become faithful, yung vision mapasa atin through the word of the Lord. At siya po ay sumasa atin because of faith, mga kapatid. Yung faith regalo rin ng Diyos, hindi ito galing sa atin. Kung wala tayong napakinggan na mabuting balita, wala po ito. So itong vision na ito, itong faith na ito po ay nagugal kay Joseph. Ano po ang nangyari? Even yung karakter ni Joseph na develop. So pupunta na ngayon tayo sa good works. He became a man of character. A man of good standing. Na kapag humarap siya sa tao, nakikita yung Diyos na banal sa kanya. Mga kapatid, dapat po kapag humaharap tayo sa tao, if we are a true man of God, if you are a true woman of God, man of God, man of faith, kapag humaharap ka sa Diyos, sa tao, dapat nakikita ang Diyos sa atin, yung kabanalan at yung katwiran ng Panginoon. Ano pong nangyari dito? Na-develop even the character of Joseph. Nung una, mayabang si Joseph. Pero dito po makikita natin, the seed of the covenant bear fruit to Joseph. Yung word of God, the vision na naitatak sa puso at isip ni Joseph, dahil yung binhi ng mabuting balita, yung binhi ng salita, dahil ito po ay banal, magbubunga rin po ito ng mabuting asal. Imposible naman na nasa Diyos ka ang nagbubunga masamang asal. Mga kapatid, ang nagbubunga ng masamang asal, yung mga alipin pa rin ng dyablo. Yung meron pa rin genes ni Satan. Pero meron na po tayo na genes of holiness and righteousness dahil na-impart sa atin yung kabutihan at katwiran ng Panginoon. Si Joseph po naging more loving son. Nung siya po ay napawalay, no? At siya po ay naging dakila na-miss niya yung kanyang ama. Tinanong niya sa kanyang mga anak, asa ng ating ama? That time po, ito na po yung time. So, kwento ko ng bahagya, no? Nung si Joseph ay nakulong dahil sa maling pag-aakusa sa kanya, nakulong po siya sa dungeon, may nakasama siya na tagapagsilbi ng alak sa hari ng Parao at tagapaggawa ng tinapay ng Parao. Nagkaroon ng pangitain itong dalawang to. Yung pangitain nila, hindi ba ipaliwanag nung dalawang ito, si Joseph po ang nakapagpaliwanag, ikaw, sabi niya dun sa cupbearer, makakalaya ka, makakabalik ka sa serbisyo. Ikaw, mabibitay ka, yung baker. Tapos, ang sabi ni Joseph, medyo naging ano na naman siya, medyo naging selfish. Alalahanin niyo ako, ha? Nasa kanya na naman yung spotlight. Alalahanin niyo ako kapag nakalaya ka na, huwag mo akong kakalimutan, ha? Pero na-develop yung character niya. Dinisiplina siya ng Panginoon. Gusto mo yung spotlight, nasa iyo pa rin, ha? Teka, eto na nga road to greatness ka na nga Ngayon yung spotlight, nasa iyo naman. So, ang tagal na naman nakalimutan ni Joseph. Pero isang araw yun na, nagkaroon ng pangitain yung Parao. Na-develop yung character. Tinatawag. No, naalala nung cupbearer, Pharaoh, King Pharaoh. Meron akong kasama dun sa dungeon. Nung nakulong pa ako. Napaliwanag yung panaginip namin. Walang makapagpaliwanag sa panaginip ng Parao. Pinatawag si Joseph. So, ang ganda na nung sinabi ni Joseph,
Totoo ba na kaya mo magpaliwanag ng pangitain? Hindi po ako, kundi ang Diyos. Wow! Yun na yung spotlight. Sa Panginoon na, hindi na sa Kanya. So mga kapatid, true vision, true faith, it bear good character. Sa buhay Kristiyano, dapat ang spotlight na sa Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos hindi siya unfair. Kapag ang Diyos ang pinataas natin, we put the spotlight unto God, kasama tayo kasi, sabihin ng Panginoon, bata ako to kasama mo sa spotlight. Pero huwag natin pangunahan. Dahil ang totoong bida, Diyos pa rin. Kaya nung sinabi lang ni Joseph, hindi po ako, wow, humility. Hindi niya na inangkin yung glory. Nung namin siya sa bahay ng kanyang tatay, yung glory lagi nasa kanyang spotlight Meron akong robe, meron akong pangitain, huwag po akong kakalimutan, puro sa kanya lagi. Pero yung good character, it bear fruits kay Joseph. Mga kapatid, kapag babad ka sa salita, na banal na salita ng Diyos, gaganda yung ugali mo. Kapag lagi mong kasama yung mga non-believer, nakakahawa yung kapangitan ng ugali. Pansinin nyo, kapag kasama nyo yung mga non-believer, expression nila, magiging expression mo. Imbis na amin, hallelujah ang masasabi mo, ibang salita ang masasabi mo. Imbis na ang pag-iisip mo, pag-iisip ng Diyos, iba ang pag-iisip mo. Dahil maririnig mo yung negative words. Tapos nakakain ka nila. Dahil wala kang lakas, dahil negative words ang naririnig mo, hindi yung powerful word of God, madali kang maakay. Pero kay Joseph po, talagang pinrosesyo ng Panginoon. He turned the spotlight to God. Kaya anong sabi ng Parao? Tinanong siya, o ano yung gagawin natin kung magkakaroon ng 7 taon na tagsagana at 7 taon na taggutom? Alam na ni Joseph ang gagawin niya. Natutunan niya ang lahat, mga kapatid. So, natuto siya to humble himself at yung spotlight, he turned to God. Tapos siya po ay inilukok niya ng Panginoon doon sa binasa natin kanina sa main text. The signet ring, nilagay siya ng robe. O ikaw na ang pinakamakapangyarihan. Lahat ikaw na. No? Sa totoo ako lang yung mas makapangyarihan, mas mataas, pero ikaw na lahat. Gawin mo na ang lahat ng gusto mo. So ganito ang gawin natin, sabi ni Joseph. Pero anong sabi ng Pharaoh? Napansin ng Pharaoh, meron bang taong katulad niya? Ng Espiritu ng Diyos nasa kanya, yung wisdom nasa kanya, o siya niya naging tagapamahala. So mga kapatid, it's not about your weaknesses. It's not about your strength. If the Lord is with you, kapag nasa iyo yung vision, nasa iyo yung Word of God, nasa iyo yung faith, even yung character mo made-develop, imposibleng hindi ka magtagumpay. Ang katagumpayan is not about money. It's not about your achievements. Hindi ito tungkol sa mga naabot mong mataas na pag-aaral. Paano nagtagumpay si Joseph? Nakapag-aaral ba si Joseph at the age of 17? Naipadala ba siya ng tatay niya sa magandang university? No. Ang papangit niya ng lugar na napuntahan niya Pero tumalino si Joseph. Why? Because the Spirit of God, the vision of God, the Word of God. Tapos ano nangyari? Nakita niya yung magandang plano ng Diyos. Tinupad na ng Diyos yung kanyang vision na ibinigay ng Diyos sa kanya. Tapos nung nakita niya yung mga kapatid niya, from Canaan pumunta ng Egypt, nagkaroon din ng taggutom. Naghiganti ba si Joseph sa mga kapatid niya? Ito yung mga gustong pumatay sa akin. Nilaglag ako nito sa balon No? Pakain ko kaya sa buwaya to. Itong mga kapatid ko. Napakagat ko lang unti-unti. Kamay muna, paa, no? Natuto si Joseph, mga kapatid, ng totoong pagpapatawad. Ang totoong pagpapatawad, hindi mo masabing forgiving brother or sister naman ako Alam mo, masubukan, yung pagiging forgiving mo, dapat meron munang taong may nakagawa ng grabe sa'yo. May nakagawa na po ba sa inyo, mga kapatid doon
Maging mapagpasalamat pala. Alam nyo, nung binubulay ko to, Lord, thank you. Ang dami ng api sa amin noon. Inapi kami ng mga kapatid ng tatay ko. Taga Makati dapat kami noon. May mga taong walang iya sa akin. Sabi, Lord, salamat. Natututo ako maging mapagpatawad. Hindi ko pala matututunan yung maging mapagpatawad kung walang iya sa akin. Kaya magpasalamat kayo mga kapatid pag may nagwawalang iya sa inyo. Matututo kayong patawad. Anong sabi ni Joseph? No? It is the Lord who sent me. I was not sold. Hindi nyo ako nabili. It is the Lord who sent me ahead. Dahil alam na ng Panginoon yung kanyang gagawin. Pinatawad niya. Sabi niya, huwag na kayong mag-aaway-aaway ha. Sige, balik kayo sa Kanaan, sundin niyo si Ama. No? So, ang ganda ng karakter. Buhay pa ba si Ama? Hindi niya nakalimutan. Maging mapagmahal na anak, maging mapagmahal na kapatid, maging mapagpatawad, maging mapagkumbaba, tunay na makadiyos. So mga kapatid, ito po yung proseso, how to become a man of God. And even yung self-control, yung kabutihan, nakita kay Joseph, and that, yung Galatians 5, 22 to 23, the fruit of the Spirit. Yung fruit of the Spirit na kay Joseph na, bago pa man sabihin ni Paul sa New Testament. Ano po yung fruit of the Spirit? Pakita po. Ready and read. By contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against such things. So, purihin ng Panginoon, mga kapatid. Check niyo po yan. Kapag meron na kayo niyan, tignan niyo po, check niyo yung mga meron na kayo. Mapagmahal na ba ako? Ano pa yung next dyan? Peaceful ba ako? Ano yung mga nandyan? Patience. Tapos, yung mga wala pa, itisan nyo, yun yung ipag-pray nyo. Lord, naiinit pa ulo ko. Hindi ko pa makontrol yung sarili ko, Lord. So, under prayer. Pero dapat, kung matagal ka ng Christian, yung siya ba yan, na yung fruit of the Spirit, at least may isa o dalawa dyan, meron ka na dapat. Lalo-lalo na yung una. Alam niyo ba't na yung love? Cover niya na yung lahat eh. Cover niya na yung 8. If you have a true love from the Lord, makukover yung 8. So mga kapatid, hindi natin mapapractice yan, mga yan, without the Word. So tandaan natin, through the Word of the Lord, nakukuha natin yung vision, yung plano ng Panginoon, yung purpose ng Diyos. Because of the Word of the Lord, nagkakaroon tayo ng faith. And because of the Word of the Lord, the holy seed of the gospel, na itanim sa atin, dahil holy seed yan, imposible hindi mamunga ng kabanalan ng fruit of the Spirit. Ito po yung kapamaraanan ng Diyos, is all about the Lord. Galing lahat sa Diyos, no? So ano yung bigay natin? Receiving the Word of God is the key factor to become a man of God. As the Lord gives grace, you have to receive it by faith. So mga kapatid, tignan nyo ngayon yung sitwasyon nyo. Ano yung vision nyo sa buhay? May plano ang Diyos sa bawat isa atin. Ang kailangan lang gawin, you have to receive the Word of God. Dapat alam mo yung plano ng Panginoon. Ano yung plano ng Panginoon? Gusto ng Diyos na maligtas ka. At maligtas ang iba sa pamamagitan mo. That's the vision of God. Kaya dapat maging successful sa buhay para maipatotoo mo yung work ng Diyos sa buhay mo at maipagsasabi mo si Kristo. Tandaan natin, the first vision, you have to see God in your life through the Lord Jesus Christ and His work of salvation. Ang buhay Kristiyano is not about prosperity or good health. It's all about God in your life. Tandaan nyo, si Joseph, wala siyang alam that time. Hindi siya ganun kalakas, hindi siya ganun katalino. Pero bakit siya naging successful? Because the Lord was with him. Lahat ng bagay na ginagawa niya, ginagawang successful ng Panginoon. Ano yung ating challenge? Surely a man of God will become great for God's purpose.
Kaya ka magiging dakila dahil umaayon ka sa purpose ng Diyos para sa iyo. Dalawa lang yan, mga kapatid. Kung hindi ka magpapagamit sa purpose ng Diyos, gagamitin ka ni Satan para sa purpose niya. Kanino ka magpapagamit? Ang dami ng masama sa mundo, huwag na tayong dumagdag. Kaya nga tayo tinawag ng Panginoon para yung kasamaan, tayo ang maging liwanag, ilaw at asin. At yung kinanta natin last week, let everything, hell lost another one, I am free. Tama, di ba? Sabi doon, hell, yung sinabing, marami din nakakaintindi na nun eh. Hell lost another one. Ibig sabihin, ikaw na tumanggap at nanampalataya, nawala na naman yung ng citizenship yung yung impyerno. Hindi ka nakabilang doon kasi kabilang ka na sa langit. So, ganun ang gagawin natin, just like Joseph. Kapag tinignan po natin, hindi ko muna ilalahat mga kapatid kasi series to eh. Pero yung pahapyaw lang, because of Joseph, maraming naligtas dahil sa kanya. So, yun yung gusto ng Panginoon. Yung vision ng Panginoon sa iyo ngayon, the Lord wants to bless you, the Lord wants to save you, the Lord wants to save other people through you. Kailangan mong paniwalaan lang. So, itong vision, itong faith, and even the character, lahat yan galing sa Diyos. So, mga kapatid, nawa masumpungan tayo na talagang in our present time, maging katulad tayo ni Joseph, a man of God. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat Lord sa umagang ito ng pagpupuring pagsamba. Panginoon, let us learn from the life of Joseph. Marami pong nabubuhay ngayon ng mga Kristiyano na hindi alam ang direksyon. Dito sa church namin, Panginoon, we have a vision and mission from you, from the Word of God, kaya malinaw po ang direksyon ng aming church. At nawa po itong vision and mission ng aming church, through your Word, ito po ay talagang tanggapin ng bawat mananampalataya dito po sa aming church. At masumpungan, Panginoon, na yung aming pong church maging life-saving church. Maging healing church, Panginoon, maging mission church, maging blessing ang church namin para sa ibang tao katulad ni Joseph, Panginoon. But Lord, kung dadaan kami sa proseso kung masakit man, kung ito po ang kalooban nyo, the road to greatness, so be it, Panginoon. Gawin niyo po kung ano po ang makakaluwalhati sa inyo. But Lord, as we receive the vision, the faith, and the good character from you, masumpungan nawa talagang humahayo kami bilang witness niyo, Panginoon. Kaya salamat po sa mensaheng ito, Panginoon, maging matatag ang pananampalataya namin, katulad ni Joseph, Panginoon, at makita na kayo po ay sumasa amin, kahit na po ng ibang tao. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus, pangalan dalangin. Amen.